Plano raw ni incoming President Rodrigo Duterte na pumunta ng Sulu para makausap si MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Binalaan din ni Duterte ang mga tauhan ng gobyernong palpak ang trabaho. Balitang hatid ni Ian Cruz. Mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno, wala raw makaliligtas sa pagbabagong ipatutupad ni incoming President Rodrigo Duterte, oras na opisyal na siyang maupo sa pwesto. Sa kanyang biglaang press conference, binalaan na ni Duterte ang mga tauhan ng gobyerno, partikular na ang mga nasa law enforcement agency na anyay palpak sa kanilang trabaho. Kasunod ito ng pagkamatay ng 5 dumalo sa isang concert party sa Pasay City nitong weekend. Nasaan ang NBI, ang anti-drug nila or whatever that agency is called? Saan yung police? Saan ang PDEA? Bakit ganon karami ang namatay? Kung sabihin mo lang isa, dalawa, were it just for about one death, and we can attribute it to something just it's a bad luck for him. Bakit karaming patay? 5, tapos pinagpapasahan ang droga. Malinaw raw na nagkaroon ng failure of intelligence sa hanay ng mga otoridad, kaya di umano nakalusot ang droga sa venue. Failure of intelligence. Dapat nung pag-umpisa pa lang, nandoon na kayo, nangangamoy na kayo. Karami niyo dyan sa Manila. Bakit kami magbayad ng sweldo ninyo kung gano'n? Banta pa ni Duterte. Kayo mga pulis, maraming bakante dito sa... palit na lang kayo. Kayong mga taga Compostela Valley, Surigao, ilagay ko kayo sa kung ako ang presidente. Tapos, kayong mga taga Manila, dito kayo. Or you might want to be a station commander sa Hulo. Lahat kayo. Hindi rin daw ligtas sa pagbabago ang mga jail guard sa mga piitan kung saan anyay nag-ooperate ang mga drug lord. There will be a massive reshuffle. So I'm putting notice now to everybody. Lahat kayong taga Muntinlupa, you ship out. Be ready. Magbalot na kayo. Yung mga taga Iwahig, na nagluluto naman sabaw dito kayo sa Manila para mas dali kayong i-exterminate. Kasama rin sa mga plano ni Duterte ang pagkakaroon ng drug test para sa mga pulis kasama ang mga general. Pati sa long driving, gagawin daw ni Duterte na mandatory ang drug test bago magmaneho ang tsuper. Samantala, binatikos sa mga ni Duterte ang CHR o ang Commission on Human Rights sa inilabas itong pahayag na nilabag niya ang Magna Carta of Women dahil sa kanyang rape comment tungkol sa isang Australian missionary sa Davao City noong 1989. The Magna Carta does not apply. Ang CHR does not know the law. Huwag na nilang ipilitin, mapahiya lang nila sa akin. Tell them. They are too naive and too simplistic. I was relating an event. You know, by that alone, you cannot prevent me from talking and exercising my right to free expression, right to speech. Nabanggit din ni Duterte na nagkausap na sila ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong Martes ng hapon. Humingi raw siya ng paumanhin sa pagpatay ng grupong Abu Sayyaf sa bihag nitong Canadian na si John Rydell noong 1 buwan. Mr. Prime Minister, I please accept my apologies for the incident. Mark my word, iba ang play nito. I said, I am very sorry, I apologize for the incident that happened which resulted in the killing of your national, and we will we will try our very best and see to it that nothing of the sort will happen again. And you can rest assured that when the time comes, we will be able to apprehend the criminals and exact justice. Plano rin daw ni Duterte na pumunta ng Sulu para makausap si MNLF Founding Chairman Nur Miswari kaugnay ng usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Kasi sabi kasi ng MNLF, inisnab sila. I am very sorry to say that hindi talaga namin ginawa yan. But just to prove a point that I am really interested
but you might have lost some steam. Yung sabi ninyong na-snub. So believe me, I don't do that. I was there for 21 hours during the first day. Tuloy rin daw ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah na kinikilalang pag-aari ng Sultanate of Sulu. Samantala, nakipag-usap daw muli si Duterte kay Fidel Agkawili ng National Democratic Front para raw may pagpatuloy na ang peace talks. Nagbigay pa raw siya ng 10 nominees para sa mga pwesto sa gabinete na inilalaan sa grupong makakaliwa. Pero ani Duterte, babawiin niya muna ang pagbibigay ng pwesto sa DENR. DNR ay going ko muna because of this problem with the mining industry. Ian Cruz, GMA News.